Home credit advance payment fee o advance processing fee at meron pang membership verification fee. Ewan ko ba't ang daming fee? Fee tang inang yan. So, meron tayong may nagtanong sa home credit reklamo, no? Talakayin natin kung na meron daw bang advance payment o advance processing fee itong home credit. Pero bago natin simulan, maglalambing ako na pakisuportahan po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyong video ito, malaking tulong po yung simple niyong pag-like, malaking tulong po yung simple niyong pag-share at para updated po kayo sa mga usapang online lending apps, pakihit lang po notification bell. Disclaimer, hindi po ako naghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online loan app. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin sa ginagawang paglabag sa abusive and fair debt collection practices ng mga online lending app. At hindi po ako nangungonsinti rin na huwag magbayad ng utang at hindi po ako abogado, ako'y kagaya lang ninyo na nagre-report lang din po ng mga abusive and fair debt collection practices sa mga kaula. Okay. Galing sa home credit reklamo, good evening po. Tanong ko lang po, normal lang po ba na yan na may processing fee bago mo makuha ang loan? Nagbayad na kasi ako sa GCash ng 100 at nang hingi ulit ng 150 for verification charges para ma-withdraw. Kuna daw yung 10K. Home credit calculator po yung app na in-applyan ko. Permission to post admin. Thank you po sa sasagot. Actually, ito, tignan nyo ha. Excuse me. Meron nakalagay na verification charges and nakalagay dyan is a bank will have to be assured about the loan repayment capacity of an individual before they actually disburse the loan. After payment, the bank will transfer the money to you immediately. Okay, at yung apps niya, pakita ko siya, takpan ko lang yung mga nasa picture na senior niya, nasa screensaver kasi niya. Ano, doon sa may wall niya. Ano sa ninyo? Home credit, tapos iba yung logo, calculator nga yun nasa anuhan. So, medyo alarming na to, no, mga kadyani. Kaso nga na medyo mukhang naniwala pa rin siya dahil pinakitaan daw siya ng certificate of incorporation nung lending as a lending. At kaso nga nagtaka ako bakit parang iba yung pangalan ng lending. Ang nakalagay, Rebu Lending Investor Corporation. Medyo malabo nga na yung pagkakapost niya, no, mga kadyani. Pero ang nakalagay dito, Certificate of Incorporated Authorities to Operate as a Lending Company. Si Home Credit, hindi ho lending company, financing company po yan. Sabihin mo kasi na financing, yan yung mga mayroong access do sa iba, merchandise po siya. Pwede po siyang magbigay ng pera, pwede siya bigay ng pondo sa iyo para makabili ka o makakuha ka ng isang item o product na hulugan, no, ganon, para magamit mo. Pero si home credit yung magbabayad at doon ka na magbabayad kay home credit. Kaya nga financing po siya. Hindi po siya, ang lending po kasi nagpapautang po ng direkta yan. Iba po kasi ang lending sa financing. Okay, yun sana maintindihan niyo po. Kasi ang mga financing is pwede rin magbigay ng pondo para sa negosyo, maganyan, pondo para magka-utang ka sa appliances, mag-utang ka para doon sa mga gadgets na kailangan mo. Yun po yung financing. Okay? Sana gets. Tapos ito kasi yung kasi hindi ko alam kung merong processing fee diyan sa credit, pero one time nga dati, way back 2019, sinubukan kong mag-apply diyan ng gadget loan, cellphone, pero may down payment nga na 2,500 by that time, no. Yun ang alam ko. Tapos syempre, monthly mo nahuhulugan pag na-approve ka kung sakasakali, pero syempre may down payment. Pero kinuwenta ko nga medyo malaki talaga, halos dodoble talaga yung babayaran mo in 1 year, no? Ika nga 12 months, tapos meron ka pang down payment. Kaya buti na lang na-reject din ako noon kasi medyo malaki pala talaga, unlike dun sa Ion na balik lang talaga yung tubo. Nagsara lang kasi sayang nga rin yun, no? Nagsara lang yun. Sa pagkakalam ko nagsara ha, yung sa kasi wala sila sa list of recorded online lending platform o baka may fiscal office na lang sila na gumagana at hindi na wala sa list of recorded online lending platform, no? Pero yung apps no peke pati yung binigay na tawag na certificate of authority, ibang company. Yung mga ganyan, pagka may mga hinihingi sa inyo, tandaan niyo ha, yung mga ganyang klase ng mga advance payments fee, processing fee scam yan. Si Home Credit, iba rin yung logo nun, pula yun, excuse me, kulay pula yun na ang logo HC, no? Tapos hindi yan nang hihingi ng magayon sa mga loan pagkakaalam ko. Okay? At
walang processing fee na 150, 100, hindi ako sure. Pero kung ang pagkakabasa ko doon sa comment section, no, binasa natin para mas maintindihan natin, hindi po yan yung home credit. Tapos nakadepende po sa system nila kung magkano yung i-offer sila ng cash loan. Naka-existing customer lang ata may offer. Yun ang pagkakaalam ko. Kunwari, dati ka ng customer na nangutang ng mga appliances or gadgets for installment, then after that, offeran ka ng cash loan. Hindi yung katulad nun, automatic, ano raw kasi yun sabi niya, 30,000 yata yung in-offer sa kanya, pero 10K lang daw yung hinihiram niya. Dahil nga kailangan daw niya ng pera doon sa nawala. Hindi ko tayo screenshot yung sinabi niya doon sa comment. Kasi, yun ang pagkakaalam ko yun. Parang kailangan siya ng pera, pero maliit na halaga lang. Yun nga lang, hindi yun yung app ng home credit. So, it means may gumagaya na naman po, no? Maging alerto po kayo, maging maingat po kayo sa mga ganyang klase ng mga home credit calculator, tala loan of calculator, yung mga gumagaya doon sa mga lehitimong rehistrado ng mga online loan app o online lending platform kasi nagkalat talaga yung mga yan ngayon, no? Tapos magrereklamo na scam ka kasi hiniyan ka. Tandaan nyo pagka nagpapautang o nagpapahiram ng gadgets or sa appliances, walang hihiramin niya, walang kukunin sa inyo yan. Automatic naman siguro kung magpapautang talaga, i-deduct doon sa iuutang ninyo, doon sa kukunin yung loan, di ba? Kung may maroon man kayo pabayaran, ako kasi, pag sa mga lending company, siguro kung mga legit na lending company, pumupunta ako sa mga physical office nila, no? At doon ako magpapa-assist. Kung talagang meron silang mga branches na pwedeng puntahan. Kung gusto nyo talaga mangutang na malaki. Kasi pagka ganyan may mga babayaran kayo, may mga ano pa dyan, 10% nung inyong uutangan. Example mo, no? Ina-offeran ka, 50,000 ng isang ganyan, mga apps. Ina-offeran ka 50K, pero kailangan mong bayaran daw yun, 10%. So, kailangan mo magbayad ng 10%, 5,000, para lang mag-disburse yung 50,000, tapos ibabalik daw sa'yo, kalukuhang malaki yan. Kahit nga 150, di ako basta-basta mauuto pag mga ganun, bakit kailangan kunin sa akin kung pwede namang ibawas sa uutangin ko? Di po ba? Ganun na lang po, simple logic lang po kailangan natin, common sense lang po para hindi tayo nai-scam ng mga ganyang klase ng mga online lending app na scam yung galawan. Then, sumisipon. Ito pala yun, no? Yan, nakita ko na yun. 30K nga po, offer sa akin 10K lang kasi needs jampan. Okay, nakita ko na. So, yun nga, hindi ganun kalaki yung kinuha niya. Pero ulitin ko, kapag kayo hinihingian, kahit may pangalan pa ni home credit yan na logo, o sasabihin nung kausap niyo doon sa Telegram, home credit agent siya. Pag hiningian kayo ng pera, maging alerto na kayo, mag-isip na kayo. Kahit 150 wag kayong basta-basta magbibigay, sayang pera. Tapos tulad na naka 250 o di automatic may pera na yung agent, ay yung scammer, di ba? Simpleng galawan lang, pera na agad, di ba? Ang hirap kumita ng pera, pamimigay nyo lang. Diyos ko, kung may mga utang kayo, tandaan nyo, bawas doon sa uutangan nyo. Tapos doon na i-process para magkaroon kayo na talaga na makukuha na lehitimo doon sa mga nagpapautang. So, sana nakatulong. Maraming po salamat. Ingat po kayo sa mga ganyang klase ng mga online loan na platform. Scam. Okay? Sana nakatulong.